Ang pagbabago ng buhay sa loob ng 3 araw sa Pilipinas. Hindi na talaga ako makakabalik sa ganoong buhay, sabi ni Lisa, ang asawa ng isang bilyonaryong may taunang kita na umaabot sa 100 bilyong piso. Sa loob lamang ng 3 araw, ganap na nagbago ang kanilang buhay. Bakit biglang tumanggi ang 6 na babaeng kilala sa buong mundo sa pinakamarangyang pamumuhay na bumalik sa kanilang bansa? Bakit nila sinabi sa kanilang mga katulong na hindi na nila kailangan ng serbisyo? Ang sagot ay matatagpuan sa isang hindi kapani-paniwalang insidente na naganap sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Pilipinas. Ako si Maria Cruz at sa loob ng 25 taon, nagsilbi ako bilang eksklusibong consultant ng mga mayayamang pamilya. Sa pagkakataong ito, ako ang inatasang magbigay ng emergency assistance sa 6 na super mayayamang asawa ng mga negosyante sa Amerika. Ngunit hindi ko pa naranasan ang ganoong nakakagulat na 3 araw. Sila ay pawang mga asawa ng mga bilyonaryo na may mas malaking total asset kaysa sa kanilang mga asawa. Si Lisa ay asawa ng founder ng isang malaking korporasyon. Si Emily ay anak ng may-ari ng isang oil company. At si Victoria ay asawa ng isang Hollywood movie mogul. Taon-taon, gumagastos sila ng higit sa 100 milyong piso para sa pamimili at nagtatrabaho sila ng 20 katulong. Gayunpaman, dahil sa emergency landing ng kanilang pribadong jet at pagkawala ng kanilang mga bagahe, literal silang naiwan sa Pilipinas na walang-wala. Walang cash, walang damit na pamalit, walang makeup. Sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, sila ay naging tunay na walang-wala. Ang insidente sa loob ng 3 araw na ito ay kalaunan iniulat ng mga financial magazine sa Amerika bilang ang nagpabago ng mukha ng mga kilalang tao. Pagbalik nila sa kanilang bansa, lahat ng 6 ay nagbago ng pamumuhay. Tinanggal nila ang karamihan sa kanilang mga katulong at namuhunan ng bilyon-bilyong piso sa charity work. Ano ba talaga ang nangyari sa Pilipinas? Bakit ang kanilang walang alalahanin na buhay ay nagbago ng 180 degrees sa loob lamang ng 3 araw? Ikuwento ko sa inyo ngayon ang lahat ng nasaksihan kong katotohanan. Pagkatapos makita ito, tiyak na matutuklasan mo rin ang tunay na kayamanan ng Pilipinas. Biyernes, 2:15 p.m. Dumating ang isang pribadong jet sa NAIA. Ito ay dahil sa emergency landing matapos magkaroon ng malfunction sa pressure system habang lumilipad mula Los Angeles patungong Hong Kong sa ibabaw ng karagatang Pasipiko. Lumabas sa eroplano ang 6 na babaeng mukhang galing sa mataas na lipunan kasama ang 10 staff. Ako ay tinawag ng airport staff upang magbigay ng emergency assistance. Ang unang sinabi ni Lisa na naaalala ko pa hanggang ngayon ay agad akong bigyan ng presidential suite sa isang 5-star hotel. At tawagin mo rin ang mga manager ng Chanel, Hermes at Louis Vuitton. Kailangan ko ng bagong damit bago bukas. Ngunit sa sandaling iyon, naghatid ang airport staff ng isang nakakagulat na balita. Sa kaguluhan ng emergency evacuation, nawawala ang lahat ng kanilang bagahe. Namumutla si Emily at sumigaw, "Imposible! Nasa platinum bag ko ang 3 Birkin. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 1 milyong piso." Si Victoria ay nanginginig din ng boses at sinabing, "Ang diamond necklace ko ay nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Maaari ba ninyo itong panagutan?" Ipinaliwanag ng airport staff ng detalyado ang sitwasyon. Dahil sa safety protocol sa emergency landing, kailangan nilang lumikas ng walang dalang gamit. Ang mga bagahe ay kasalukuyang inililipat sa ibang hangar sa Maynila at inaasahan na makikita ito sa loob ng hindi bababa sa 72 oras. Ang mas nakakalungkot pa ay naiwan nila ang kanilang mga wallet at credit card sa eroplano. Ang suot lang nila ay cashmere pajama, tsinelas at isang maliit na bag na naglalaman lang ng pasaporte. Wala silang ni isang kusing. Galit na sinigawan ni Miranda ang kanyang katulong. "Ano ang ginagawa ninyo? Trabaho ninyo iyan. Humanap kayo agad ng cash." Ngunit ang mga katulong ay nawalan din ng bagahe
at ang kanilang emergency cash ay naiwan din sa eroplano. Umiiyak na sinabi sa akin ni Amanda, "Hindi pa ako gumamit ng cash kailanman. Credit card lang ang alam ko. Ano ang gagawin ko?" Si Charlotte ay naguguluhan din. Wala akong alam gawin kung walang katulong. Hindi ko alam kung paano mamili o sumakay ng MRT. Ipinaliwanag ng airport staff na dahil weekend, sarado ang US Embassy hanggang Lunes. Aabutin ng 1 linggo bago ma-activate ang kanilang credit card sa bansa. Ang 6 ay tuluyang nataranta. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Sa loob ng 72 oras na ito, ipapakita ko sa kanila ang tunay na Pilipinas. Ito ang naging desisyon na nagpabago sa kanilang buhay. Araw 1. Ang kahangahangang pagsakay sa tren. Ang una naming problema ay ang transportasyon mula NAIA patungong Maynila. Karaniwan, sumasakay sila sa private car o helicopter, ngunit wala silang cash. Nag-alok ako. Bakit hindi tayo sumakay ng PNR, Train Philippine National Railways? Nanlaki ang mata ni Lisa. Train? Hindi pa ako sumakay ng tren sa loob ng 30 taon. Marumi ba? Magulo ba? Ngunit nang tumapak sila sa platform ng NAIA train, nagbago ang kanilang ekspresyon. Bumulong si Emily, "Ha? Mas malinis ito kaysa sa inaasahan ko." Nang makapasok sila sa loob ng tren, lalo silang nagulat. Malinis ang mga upuan at halos walang ingay. Ang pinakamahalaga, ito ay umalis sa oras. Ito ang nagpahanga kay Victoria, hindi ka pani-paniwala. Eksakto sa segundo. Sa Amerika, normal lang ang pagkaantala ng tren. Nang lumipat kami sa LRT, Light Rail Transit, sa Doroteo Jose Station, nagsimula ang tunay na pagkamangha. Nanginginig ang boses ni Miranda. Gaano karami ang tao rito? Pero walang nagtutulakan. Sa oras ng rush hour ng gabi, puno ang tren, ngunit tahimik na nakapila ang mga pasahero, sumusunod sa hindi nakasulat na patakaran ng una baba, huli sakay. Naiyak si Amanda. Sa New York subway, sigurado na mag-aaway na rito. Pero ang mga tao rito, napakakalmado. Nang bumaba kami sa Baclaran Station, huminto si Charlotte. Narinig ko na daan-daang libo ang gumagamit ng istasyon na ito araw-araw, pero ang daloy ng tao ay maayos. Himala ito. Nang halos maligaw kami sa loob ng istasyon, isang lalaking mukhang high school student ang lumapit sa amin. "Kailangan po ba ninyo ng tulong? Saan po kayo pupunta?" Nang makita ni Lisa ang binatilyong matatas mag-Ingles na nagtuturo sa amin ng daan, naiyak siya. Walang ganoong kabait na bata sa Amerika. At suot namin ang aming pajama. Mukha kaming kakatwa, pero hindi niya kami hinusgahan. Kinaumagahan, nanatili kami sa isang budget business hotel sa Maynila, isang kwarto na nagkakahalaga ng 2,000 piso bawat gabi. Pagpasok ni Emily sa kwarto, nagulat siya. Maliit, pero napakalinis. Kumpleto ang toiletries. Ganito pala kaayos sa ganitong kamurang presyo. Humanga rin si Victoria. Malinis ang bedsheet at kumikinang ang banyo. Imposibleng tirahan ang mga murang hotel sa Amerika. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, natulog ang 6 na hindi nagtanggal ng makeup. Araw 2. Ang lihim ng sistema ng kalusugan. Kinaumagahan, nang makita nila ang kanilang sarili na walang makeup, lahat sila ay nagulat. Bumulong si Charlotte. Ito pala ang hitsura ko. Nakalimutan ko na ang tunay kong mukha dahil sa makeup. Isang hindi inaasahang sitwasyon ang nangyari noong Sabado ng umaga. Biglang napahawak si Amanda sa kanyang dibdib. Hirap huminga at sumasakit ang puso. Mayroon pala siyang mild heart condition at dahil sa stress at hindi pamilyar na kapaligiran, lumala ang sintomas. Agad akong tumawag ng emergency number. Dumating ang ambulansya 3 minuto matapos ang tawag. Napakahusay ng paghawak ng mga paramedic. Isang miyembro ng team na nagsasalita ng Ingles ang nagtanong ng detalyado sa mga sintomas ni Amanda at agad na nagbigay ng tamang lunas. Umiiyak na sinabi ni Lisa, "Sa Amerika, ang pagtawag lang ng ambulansya ay nagkakahalaga na ng $3,000. Kahit may insurance, aabutin ng 30 minuto
bago makarating sa ospital. Ang pagtanggap sa ospital ay nagpabago sa kanilang pag-iisip. Ang nurse sa counter ay napakabait. Kahit nakita kaming mga dayuhan, ang mas nakakagulat pa, kahit walang PhilHealth card si Amanda, inuna nila itong gamutin. Ipinaliwanag ng doktor sa perpektong Ingles ang sakit, mild arrhythmia dahil sa stress. Bigyan lang kita ng gamot at magpahinga ka, magiging okay ka na. Nanginginig na nagtanong si Emily, magkano ang singil sa paggamot? Sa Amerika, ang ganitong emergency treatment ay nagkakahalaga ng $15,000 pataas. Ibinigay ng staff ang bill. Consultation fee, ECG, X-ray at gamot, lahat ay nagkakahalaga lamang ng 6,000 piso. Hindi makapaniwala si Victoria. Nagbibiro ka ba? Hindi ba ito kahit ikasampung bahagi lang ng presyo sa Amerika? At ito ay para sa isang dayuhan na walang insurance. Nanginginig si Miranda. Nagkasakit ako noon dahil sa stress. At kahit may insurance, nagbayad ako ng $50,000. Ano ang nangyayari sa sistema ng kalusugan ng Pilipinas? Ang mas nakakagulat pa ay ang pag-aasikaso ng mga nurse. Kahit may language barrier, maingat silang nag-alaga gamit ang body language. Tinanong ni Charlotte ang nurse, bakit kayo napakabait sa amin? Wala kaming pera, wala kaming insurance. Ngumiti ang nurse at sumagot, obligasyon naming tulungan ang mga taong nangangailangan. Mayaman man o mahirap, pare-pareho tayong tao. Ang pangungusap na iyon ay nagpaiyak sa anim. Ang bagong mundo ng pamimili. Nang maging stable ang kondisyon ni Amanda, namili kami ng pang-araw-araw na gamit. Una kaming pumunta sa isang budget clothing store, isang pangangailangan dahil kailangan nila ng damit na pamalit. Pagpasok pa lang ni Lisa, nagulat na siya. Ang kalidad, sa presyong ito, nagbibiro sila. Ang suot niyang wool sweater ay 2,000 piso. Sa Amerika, ang parehong kalidad ng branded na damit ay 15,000. Lumabas si Emily mula sa fitting room at tuwang-tuwa. Ang fitting ng jeans na ito ay perpekto. Parang custom-made, pero 1,000 piso lang. Ang pag-aasikaso ng sales attendant ay bago rin para sa kanila. Naiyak si Victoria. Hindi alintana ng taong ito kung mayaman ako o wala. Mula simula hanggang dulo, pareho ang trato niya sa amin, kahit nakapajama kaming pumasok. Sumunod, pumunta kami sa isang convenience store. Ang convenience store sa Pilipinas ay isang hindi pamilyar na mundo para sa kanila. Tumingin si Miranda sa loob. Ano ito? Ang daming uri ng ulam. At mukhang masarap. Kumain si Amanda ng mainit na inihaw na kamote. Nanlalaki ang mga mata. Hindi ka panipaniwala. Kahit convenience store food, mas masarap pa sa dessert sa high-end na restaurant. Napansin ni Charlotte ang kilos ng tindero. Sa bawat customer, sinasabi niya ang, "Salamat po, welcome po ulit," nang may paggalang. Sa Amerika, hindi man lang magsasabi ng, "Hello" ang tindero. Para sa tanghalian, sinubukan namin ang isang sikat na kainan ng siopaw. Noong una, nag-aalala si Lisa, safe ba ang hygiene sa ganitong klase ng kainan? Ngunit nang matikman niya ang isang kagat, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ano ito? Napakasarap. Mas masarap pa kaysa sa Asian food na kinakain ko sa New York na ang bawat ulam ay nagkakahalaga ng $70. Tuwang-tuwa rin si Emily. Ang lasa sa presyong ito at napaka-eleganting tingnan. Ano ba talaga ang problema ng mga high-end na restaurant sa Amerika? Sa sandaling iyon, nakita namin ang isang pamilya sa kabilang mesa na maingat na nagtuturo sa kanilang anak kung paano gumamit ng chopstick. Nang makita ni Victoria ang eksenang iyon, naiyak siya. Ang bata ay mga 3 taong gulang, ngunit nagsisikap siyang gumamit ng chopstick. Hindi siya sinisigawan ng kanyang mga magulang, bagkus ay malumanay na tinuturuan. Naiyak din si Miranda. Iba ang ugnayan ng pamilya rito. Sa Amerika, binibigyan lang ng cellphone ang bata para tumahimik. Pero dito, nagkikita-kita ang pamilya. Ang espiritual na kayamanan. Noong hapon, pumunta kami sa Quiapo Church.
Habang naghahanda kaming kumuha ng souvenir photo sa harap ng simbahan, isang matandang babae ang lumapit sa amin. Gusto ba ninyong kunan ko kayo ng larawan? Nagulat si Charlotte. Napakabait niya, kahit hindi kami magkakilala. At halatang turista kami. Pero hindi niya kami kinutya. Ipinaliwanag ng lola sa hindi ganoon katinong Ingles ang kasaysayan ng Quiapo Church. Ang simbahang ito ay narito na sa loob ng mahigit 200 taon at ito ay isang lugar kung saan ipinagdarasal ang kapayapaan at kaligayahan ng lahat. Sana ay maging masaya rin kayo. Ang pangungusap na iyon ay nagpaiyak sa lahat ng anim. Araw 3, ang tunay na karangyaan. Noong linggo ng umaga, pumunta kami sa Rizal Park. Habang naglalakad si Lisa sa tahimik na parke, bumulong siya, walang ganoong katahimikan sa Amerika. Parang nalinis ang aking kaluluwa. Naiyak din si Emily. Ito yata ang tunay na karangyaan, kayamanang hindi mabibili ng pera. Sa sandaling iyon, nakita namin ang mga matatandang lalaki at babae na nagta-tai chi. Nang makita kaming interesado, lumapit sa amin ang isa at nagtanong sa Ingles. Gusto ba ninyong subukan? Napakaganda nito para sa katawan. Noong una ay nag-alinlangan si Victoria, ngunit nagpasya siyang subukan. Nag-eehersisyo ako 3 beses sa isang linggo, pero iba ito. Nararamdaman kong kalmado ang aking kaluluwa. Ang matandang lalaki ay dating CEO ng isang malaking kumpanya. Pagkatapos magretiro, natuklasan niya na mas mahalaga ang oras kaysa sa pera. Araw-araw, pumupunta ako rito para mag-tai chi at makinig sa huni ng mga ibon. Para sa akin, ito ang pinakamahusay na karangyaan. Umiiyak na sinabi ni Miranda, ano ba ang pinaggagawa ko? Puro gastos lang ang iniisip ko. Pero hindi ko napansin ang ganitong kahalagang bagay. Para sa tanghalian, pumunta kami sa isang karinderya na inirekomenda ng matandang lalaki. Ang isang order ng pagkain na nagkakahalaga ng 200 piso ay nagbigay ng matinding kagalakan sa anim. Tinanong ni Amanda ang may-ari ng karinderya, bakit napakasarap ng luto ninyo? Ngumiti ang may-ari dahil 70 taon ko nang ginagawa ang parehong bagay araw-araw. Naiyak si Charlotte. Sa loob ng 50 taon, patuloy siyang gumagawa ng parehong trabaho at ipinagmamalaki ito. Hindi pa ako nagtrabaho kailanman, ngunit marami akong natutunan sa taong ito. Noong gabing iyon, kumain ang 6 sa isang maliit na ihawan. Ang mga lokal na nakilala namin doon ay masiglang nag-welcome sa amin. Isang empleyado ang nagsabi, galing ba kayo sa ibang bansa? Ano ang palagay ninyo sa Pilipinas? Sumagot si Victoria, noong una kinakabahan ako, ngunit napakabait ng lahat. Nagustuhan ko na ang Pilipinas. Sinabi ng isang matandang lalaki sa tabi, mabuti iyan. Welcome kayong bumalik ulit sa Pilipinas. Bisitahin ninyo ulit ang kainan na ito. Umiiyak na sinabi ni Miranda, hindi nila kami nilalapitan dahil mayaman kami, kundi dahil tinanggap nila kami bilang tao. Napakabuti na nakilala namin ang mga taong may ganitong init, ang hindi pagbabago ng buhay. Lunes ng umaga, sa wakas ay natagpuan na ang kanilang mga bagahe. Pagkatapos ng 72 oras, nagpalit ng damit ang 6, ngunit hindi na nila naramdaman ang dating karangyaan. Tiningnan ni Lisa ang sarili sa salamin at sinabing, parang hindi ako ang nagsusuot ng damit na ito. Parang ang huling 3 araw ang tunay kong sarili. Sa sasakyan patungong airport, sinabi ni Emily, ayaw ko nang bumalik. Pagbalik sa Amerika, babalik ako sa dati kong buhay, napapaligiran ng katulong at puro paggastos lang ang alam. Pareho ang nararamdaman ni Victoria. Sa loob ng 3 araw na ito, natuklasan namin kung ano ang tunay na kayamanan. Bago sila umalis, sinabi sa akin ng 6, salamat. Dahil sa iyo, nakita namin ang tunay na Pilipinas. Nagbago ang buhay namin. Umiyak si Amanda at nagpatuloy, mali pala ang pamumuhay namin. Iba ang mayaman sa masaya. Nagdesisyon din si Charlotte. Pag-uwi ko,
Babaguhin ko ang aking buhay. Ang Pilipinas ang nagturo sa akin. Ang tunay na karangyaan ay ang mainit na ugnayan sa pagitan ng tao. Pagbabago ng pamumuhay. 3 araw pagkaraan, malawakang iniulat ng mga financial magazine sa Amerika ang nakakagulat na pagbabago ng buhay ng 6 na asawa ng bilyonaryo. Pag-uwi ni Lisa, agad niyang tinanggal ang karamihan sa kanyang mga katulong at nagsimulang magluto. Nagdesisyon siyang mag-donate ng 30 milyong piso taon-taon sa mga charity organization na may kaugnayan sa edukasyon. Ibinenta ni Emily ang karamihan sa kanyang branded items at ginamit ang pera upang simulan ang pagsuporta sa kalusugan sa mga liblib na lugar. Lumayo si Victoria sa Hollywood Social Circle at sinimulan ang pagpapahalaga sa oras kasama ang kanyang pamilya. Sinimulan ni Amanda ang pagsuporta sa pananaliksik sa paggamot ng heart condition, partikular ang pag-aalay ng tulong sa pananaliksik sa teknolohiya ng kalusugan sa Pilipinas. Ginamit ni Charlotte ang malaking bahagi ng kanyang kita mula sa real estate investment para tulungan ang mga pamilyang nahihirapan sa pabahay. Umalis si Miranda sa negosyo ng kasino at namuhunan sa sektor ng edukasyon. Noong sumunod na Pasko, bumalik ang 6 kasama ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi sila nanatili sa 5-star hotel, kundi sa parehong business hotel na tinuluyan nila. Sinabi ni Lisa sa kanyang mga anak, "Ito ang lugar na nagpabago sa buhay ng mami. Nagturo sa akin kung ano ang tunay na kayamanan." 5 taon na ang lumipas mula noon at ang 6 na asawa ng bilyonaryo ay bumabalik pa rin sa Pilipinas taon-taon. Ang natutunan nila sa Pilipinas ay ang kayamanang hindi mabibili ng pera, ang pagiging maalalahanin sa iba, ang simpleng ngunit masayang buhay, at ang tunay na ugnayan sa pagitan ng tao. Ngayon, nagpapatakbo si Lisa ng isang maliit na kainan sa Amerika na muling lumikha ng lasa ng lutong bahay na pagkain na kinain niya sa Pilipinas at marami ang natutuwa rito. Nagsimulang mag-aral si Emily para maging doktor. Kahit nagsimula siya sa edad na 40, gusto niyang ibigay sa iba ang init ng paggamot na natanggap niya sa ospital sa Pilipinas. Ang kanilang pagbabago ay nakaapekto rin sa mataas na lipunan sa Amerika. Ang terminong Philippine value ay nagsimulang mapansin bilang isang bagong pamumuhay. Sa huli, gusto kong ihatid ang kanilang mensahe. Kung gusto mong malaman kung ano ang tunay na kayamanan, pumunta ka sa Pilipinas. At tulad namin, huwag kang umasa sa pera. Subukan mong maranasan ang buhay bilang isang simpleng tao. Sigurado akong magbabago rin ang buhay mo. Sana ang kwentong ito ay maging simula upang pag-isipan ng lahat ang tunay na kayamanan ng Pilipinas.